Halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Isang Love. Hi Team Leosat! Hello mga bro! So today po is Wednesday. Actually, sobrang gabi na. Ang oras ngayon is 11:30 po ng gabi dito sa Japan. Bago matapos today, gusto kong i-share yung good news sa inyo. Pero parang alam nyo na kasi ilalagay ko naman dyan sa title. Finally, opo, meron na tayong lisensya today. Legit na tayo na driver dito sa Japan kasi meron na po tayong driver's license. Hindi ko mailapit sa inyo kasi may mga information. Pero ayan, pwede ko naman palang ilapit. I-blur ko lang yung may mga information. Pero ayan, pasensya na sa itsura ko. Hindi ako ready. Kasi nakasombrero, nakabonet ako eh. Tapos pagtanggal ng bonnet ko, tayo-tayo bahala na. Kasi importante nakuha ko na yung aking driver's license, mga bro. Sobrang happy ko kanina. Flashback. Hi. はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれを渡して、これとこれがね、1000円で書いてくれてるね。じゃあ寿司マークリストなのでね。はい。はい。Buko lang. Ay, じゃあこれとこれもらって初心者マークつけ1年間は前と後ろつけなくちゃいけないのでね、こちら写真カードかな。スマイルワン、ツー、スリー。もう一度。ありがとう。arigato ate. はい、じゃあこれお願いします。ありがとうございます。 Arigato po. Message lang po kay Ate Shobi. Lagay ko dito yung ano ni Ate Shobi sa screen. Sa kanya kayo mag-message, mag-inquire pag magkirikay kayo. Yoroshiku onegaishimasu. Salamat po. Ingat ha. Opo. Kaming dalawa nakapasa. Yes, yes, yes. It's like a beautiful gift. In Japan. Kitsukite ne. Omedetou. Bye bye. May gift tayo pang. Tingnan mo pa. Pwede na kita pa drive pa. No. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Nasa bahay si Kuya Jerome. Nag-rest day siya today sa part-time. End of flashback. So, ayun mga bro, nakuha na natin nga today yung ating driver's license. And kung paano ko siya nakuha, yung mga requirements, kung ano yung mga ginawa, ang mga sinabi sa interview. Itanong nyo na lang po lahat sa staff ng Minas Driving kasi sa kanila po ako lumapit. So, thank you kay Sir Sky at saka kay Ma'am Shobi kasi sila po yung nag-a-assist ng mga katulad ko na nagpapakirikay or nagpapa-convert ng Philippine driver's license to Japanese driver's license. So, thank you sa kanila. And syempre, thank you din kay Papang. Kasi example today, galing pa siya sa trabaho. Sinamahan niya ako sa aking driving test. Walang tulog yun si Papang, parang mga 1 oras lang. Kasi nakauwi na kami dito ng bahay mga 4. Medyo parang umaasa ako na hindi ako umaasa today. Yung feeling ko kanina. Kaya sobrang kinabahan ako. Kasi nung second trial ko, nabagsak ako. Nung February 3, nung 1 araw lang, nabagsak ako. Yung sinabi sa akin ng police, kasi pagkatapos mag-driving test, sasabihin sa yung mga kung saan ka nagkamali. So, ang sinabing mali, ang reklamo ng police, 2 mistake. Pero ang nakuha kong score, 60. 60 pero parang 6 siya. Yan. So, parang 100 kasi or 10. 10 items. Parang 1 mistake, parang 10 points. So, nakakuha ako ng 6 points. Tapos mali ko parang 4 points. Kaya nung pangalawang trial ko, 60 yung nakuha kong score. So bali 4 yung mistake ko. Pero hindi ko tanggap. Masakit sa damdamin ko. Kasi parang para sa akin, 2 lang talaga yung naiisip kong mistake. Hindi ko alam kung ano pang mistake ang inano ng police. Pero 2 lang din kasi yung sinabi niya. Kaya parang masakit sa dibdib ko. Pero finally today, nakuha ko na din siya mga bro. Nakuha ko na yung lisensya ko. And kaya hindi ako makapag-vlog last time. Bukod sa fino-focus ko lang yung, kasi kailangan mong memorizing yung course. Nagre-rensyo naman ako or nagpa-practice driving naman ako. Nakatatlong practice driving ako. Bago ko talaga medyo nag-gets na
Hindi ko 100% na gets. Pero alam niyo, may mga points kasi na kung ano yung dapat mong gawin sa courses. Minimum, 3 renshu or mga total lang 6 hours yung i-google mo ng pag-aaral doon sa renshu or practice driving doon sa course. So worth it naman yung paglakad ko kasi minsan nilalakad ko lang talaga mula dito sa bahay papunta sa train station. Tapos yung train station naman na malapit doon sa police station, 30 to 40 minutes walk kasi yung papunta. Pabalik din sa station na sasakyan ko is 30 to 40 minutes. Tapos pagdating naman dito sa malapit na station sa amin, mga 20 minutes din yung nilalakad ko pa uwi dito sa bahay. Ayoko na din kasi na gumastos pa ng pang taxi kasi nga yung mismong bayad sa practice test or practice driving is medyo mahal na siya. So, nakatatlong 2 hours ako. 2 course lang naman, A and B. Pero marami kang isa sa ulo, marami kang kakuning or yung checking. Ayan. Yun yung kasi yung pinaka-importante sa police, yung pag-check mo. Pag bago ka lumiko, saan ka titingin, anong gagawin mo. So luckily, medyo nakabisado ko naman. Kaya super happy ko today. And ngayon, hindi pa ako makatulog. Yung tinitingnan ko tong lisensya ko mga bro, talagang meron ng hawak akong ganito. Kaya super saya ko. Na kung napapansin niyo, medyo nagbago yung filming room ko. Ayan. Nagbago yung filming room kasi ginawa ko na talaga siyang parang magiging stock room na to ng mga used and unused item na binibili ko online and yung mga napapanalunan ko sa auction. Kumuha na rin po pala ako ng permit sa police station about sa pagbebenta ko ng mga items kasi may gustong bumili sa Pilipinas and alam ko kailangan mo talagang kumuha ng permit para maging legal yung process ng pagpapadala ng mga used and unused items sa ibang bansa. Kasi baka mahuli tayo, imbis na pambayad na natin sa ospital, ipambabayad lang natin doon sa police, diba? So, mahirap yung illegal na business. Mas maganda na yung legal para wala tayong kaba. Wala tayong kaba magbenta. So, naipasa ko na yung application ko sa police station. Nakakatawa na, hindi ko alam, nakakahiya na nakakatawa yung pagpasa ko ng application sa police station kasi yung form, hindi ko siya kasi dinaan sa parang computer kasi hindi ko alam paano gumamit ng mga word, ganyan yung parang paggawa ng form sa computer, yung paggawa ng file sa computer, paano mag-type, ganyan. Sa editing, okay ako. Pero yung paggawa ng mga documents, may mga WordPress, may mga ganyan yan, di ba? Hindi ko alam pa paano gawin yan, mga bro. Mahirap yan sa ano ko. Mahirapan yung brain cells ko yan, hindi ko alam yan. So, ang ginawa ko doon sa form na binigay sa akin ng police, sinulatan ko lang siya. And yung police naman, hindi niya maintindihan yung sulat kamay ko. So, ilang beses akong nagpabalik-balik doon. Mga 4 times akong nagpabalik-balik doon bago niya tinanggap yung aking application para magkaroon ng permit itong aking maliit na pinagkakakitaan. Sobrang liit lang naman yung kita ko dito pero gusto ko maging legal na siya. Kasi nga baka may mag-order sa ibang bansa, diba? Hindi natin alam in the future. At least, nakunan ko na siya ng permit ngayon pa lang. So, yun yung mga kinabisihan ko this past few days. Kaya po hindi ako nakapag-vlog. Gusto ko lang po sabihin sa inyo sa ating quick vlog today. Gusto kong ikwento sa inyo na super happy ko. Yung pag-uwi ko ng Pilipinas, pag-renew ng aking lisensya sa Pilipinas is super worth it kasi nakuha ko na po yung aking lisensya. So, yung sasakyan ko na maliit dyan na nag-aantay sa akin sa parking lot, magagamit ko na din siya. And yung pinaka-isang purpose ko dito is, hindi ko na kailangan palaging mag-onigay kay Papang. Alam ko naman, okay lang naman kay Papang na nagpapa-onigay ako na nagpapadrive ako sa kanya palagi. Pero ako kasi mismo, minsan naantok na siya, tapos may kailangan akong lugar na puntahan na medyo malayo. Sa sarili ko mismo, kahit asawa ko siya, nahihiya akong magsabi kasi alam ko na kailangan niya ng matulog, ganyan. So ngayon, medyo panatag na yung loob ko na kung may pupuntahan akong malayo, magpapacheck up ako kunyari sa ospital, pwede na ako na lang yung mag-drive papunta sa ospital, diba, para magpa-check up. So sa mga future check-ups natin, magda-drive na po ako doon papunta sa ospital. Nakakatawa. O di kaya sa mga future na gala namin sa mga malalayong lugar, hindi na masyadong mapapagod si Papang kasi pwede na kami magpalitan sa pagda-drive, diba? And alam ko rin sa future, kapag lumaki na si Jack, nakapasok na siya ng Hoikwen or Yochen, magagamit ko to kapag gusto ko namang maghanap ng part-time job. O di kaya kapag nakapasok na siya ng grade 1, pwede na akong makahanap ng trabaho. So yun lang today yung ating life update mga bro. Gusto ko lang kayong i-update na kaya hindi ako nakapag-vlog kasi nag-focus
nag-focus ako dito. Finocus ko yung attention ko dito at saka dun sa pagkuha ng permit para dito sa aking munting pinagkakakitaan. And lalabas yung permit daw, sabi ng police, mga after 40 days. Ayan. So kung may question po kayo about sa pagkuha ng permit, yung permit na kinuha ko is for the second-hand goods na pwede mong bilihin sa mga recycle shop dito. Tapos pwede mo siyang ipaship sa ibang bansa nang legal ka, hindi ka illegal. So for now, ayun yung kinuha kong permit. Mga used and unused items na nabibili ko po dito sa Japan. So kung may viewer ako dyan sa Amerika, meron kayong mga used items na gustong ipabili sa akin dito or mga brand new items, pwede ko po ipadala dyan sa inyo sa Amerika or sa Pilipinas kung nanonood kayo nitong vlog. Pwede ko na pong isend sa inyo. Yung mode of payment natin, bank transfer, kung nasa ibang bansa kayo. Kung nasa Pilipinas naman kayo, pwede pong GCash kasi active pa pala yung aking GCash. Pwede pa siya masenda ng pera. Yung ito, itong GCash card na to. Itong GCash card na to. Nagagamit ko pa pala siya. Pinalagyan ko ng konting pera sa pamangkin ko para hindi siya zero yung laman. Kung meron po kayong mga questions about sa pagpapa-change ng Philippine driver's license into Japanese driver's license o yung pinagdaanan ko, i-message na lang po si Ma'am Shobi or si Sir Sky. Silang dalawa po yung parang staff ng Minas Driving. Ayan, sa kanila na lang po kayo magtanong. Pero kung gusto niyo personally magtanong sa akin sa mga experiences ko, i-message na lang din po ako sa Facebook. Ayan, baka kasi may gustong magtanong, magkano yung ginastos, ganito, ganyan. Message na lang po ako sa Facebook, okay? Yun na po, maraming salamat. At sa pakikinig ng aking daldal today, sit down vlog lang tayo today. Gusto ko lang sa inyong i-share yung good news or yung good vibes na experience ko today. Gusto ko i-share sa inyo mga bro kasi ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko mga bro. Anyway, sila po again. Maraming salamat sa panonood and sa pagtabay today sa channel namin. Please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit.